Thank you so much mga anak sa inyong napakagandang special number. Magpatuloy lang kayo sa pagpapagamit sa Panginoon because I believe, lalo na sa mga kabataan, yan ang very fulfilling kapag ka nagagamit tayo ng Panginoon. Nais ko lang pong i-shout out din si Pastor Jimmy Kabutahe. Magandang gabi dito, ha? At binabati ko kayo, Pastor, and looking forward sa ating magiging pagsasama-sama. By the way, lagi nyo po sanang ipag-pray din si Pastor Dong Sanchez kasi physically po, kailangan po niyang ma-monitor, particularly yung kanyang nararamdaman ngayon, yung sa mata, at ilan pa ng mga treatment na ginagawa po sa kanya. So, ipag-pray po natin. Of course, si Bishop Andaya, patuloy nating ipag-pray yung kanya pong kalakasan at ang patuloy na maayos na kalusugan. Lahat ng mga may kilala po kayong may sakit, lahat ng kilala nyo po na may karamdaman, lagi po nating ipag-pray. Of course, ang kapatid ko pong si Aida, lagi po yan sa aking panalangin at alam ko pong marami sa inyong nagpe-pray sa kanya. So, nais ko lang din pong i-shout out si Nanay Ping. Si Nanay Ping ay hindi ko po makakalimutan sapagkat naging encouragement ko po sila nung time po ng pandemic sapagkat si Tatay Super Mario po somehow ay napagpala at ginamit ng Diyos ang ministeryong ito. Kaya naman po nais ko rin pong i-shout out ang Si at ang De La Peña family. So, sige po, tayo po ay dadako na sa ating pagsasalo-salo. Excited na po ba kayo? Kung excited kayo, mas excited po ako. And in fact, ang message ko po ngayon ay talagang bunga pa rin ng naging pangungusap ng Panginoon sa akin kahapon sa mga taga-Living Water. Naintindihan niyo po ang sinasabi ko sapagkat itong the same chapter na gagamitin ko ngayon, ang chapter na ginamit ko po kagabi sa mensahe po natin. At ang napaganda po, nagbigay pansin po tayo sa buhay po ni Job na ang sinentrohan ko po ay yung statement na nanggaling po sa kanya. Remember the verse na nagsabing, "Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food." Nakaka-encourage po ang statement na ito, bahagi ng kanyang tugon kay Eliphaz doon sa akusasyon po sa kanya. Ang tinalakay po natin kagabi, natatandaan nyo pa ba mga members? Di ba? The great worth of God's Word. The great worth of God's Word. And then, ngayon po, nais kong bigyang pansin, dito rin po sa chapter na ito, yung mismong statement din po. Again, ang Job chapter 23, ay tugon po ni Job kay Eliphaz. Actually, tatlo po yan. Si Bildad, si Zophar, si Eliphaz. Ito po yung mga dahil po, alam niyo naman ang kwento ni Job, di po ba? Dahil po sa mga matitinding nangyari sa buhay ni Job, sila mismo affected and nakalulungkot lang na bilang mga kaibigan, sila po'y maituturing nating miserable comforter. Sapagkat imbis na i-encourage po yung kaibigan po nila na may pinagdadaanan, kung ano-ano pa po ang kanilang mga pinag-iisip doon po sa kanilang kaibigan na walang iba kundi si Job nga po mga kapatid. And ngayong gabing ito, tatalakayin po natin ang Job chapter 23 at magbibigay din po ako sa isang talatang muli na kung saan naging very striking po sa akin yung pong talata na tatalakayin po natin ngayon. Alright? Job chapter 23, makinig po kayo o kaya sundan nyo po sa Bible ninyo. And of course, it is good na ma-encourage po tayo na kung nagno-notes po kayo, better po yan. Lalo kayong mapagpapala at meron kayong i-meditate pagkatapos. Okay? Job chapter 23. Then Job answered and said, "Even today is my complaint bitter. My stroke is heavier than my groaning. Oh, that I knew where I might find him, that I might come even to his seat. I would order my cause before him and fill my mouth with arguments. I would know the words which he would answer me and understand what he would say unto me. Will he plead against me with his great power? No, but he would put strength in me. There the righteous might dispute with him, so should I be delivered forever from my judge. Behold,
I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. On the left hand where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Verse number 10, ito po ang sinasabi ko sa inyo na very striking po sa akin na siya namang ginawa po nating title sa magiging pag-aaral po natin. Verse number 10, but he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held his steps, his way have I kept and not declined, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. But he is one mind, and who can turn him? And what his soul desireth, even that he doeth. For he performeth the thing that is appointed for me, and many such things are with him. Therefore am I troubled at his presence. When I consider, I am afraid of him. For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me, because I was not cut off before the darkness, neither hath he covered the darkness from my face. Again, verse number 10, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Ang ating pong pag-aaralan, he knoweth the way that I take. Yan po ang mga kataga na nanggaling po kay Job doon po sa naging pakikipag-usap po sa kanya ni Eliphaz. Manalangin po tayo para gabayan ng Diyos sa ating pong mensahe. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po'y patuloy na lumalapit po sa iyo, at sa paglapit namin, O Diyos, ang amin pong hiling ay ang kausapin mo po kami sa pamagitan ng mensahe. May you encourage us, Heavenly Father, through this message. And please, Lord, maging sensitive kami sa pangungusap ng Banal na Espiritu. Muli po, sa iyo ko'y pinagkakatiwala ang gawain ito, aming Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so sa ating pong magiging talakayin ngayong gabi, nais ko po na ang bawat isa ay i-encourage. Ito po ang pinaka-objective ng message po natin. Para kung sakali man po na tayo po ay dumaraan sa dinaanan po ni Job o naranasan po ni Job, ay meron po tayong magiging kalakasan ngayong gabing ito. So, the very idea, nung sabihin po ni Job, but he knoweth the way that I take, yun po mga kapatid, para sa akin, ay napakagandang ating pong maunawaan. Okay? Dapat maunawaan po natin na alam po ng Diyos ang ating dinaraanan. Alam po ng Diyos ang ating dinaranas. Alam po ng Diyos ang ating kalagayan. Alam po ng Diyos ang mga sitwasyon natin sa buhay o kondisyon natin sa buhay. So ito po mga kapatid ay isang bagay na dapat matatak sa isip ng bawat isa sa atin. Kung ano man po ang iniisip ng ibang tao sa atin, hindi po iyon ang magmamatter. Kung ano man ang bintang ng tao sa atin, hindi po iyon ang magiging final basis. Importante po sa ating mensahe ang ating pong clear understanding na alam ng Diyos ang ating dinaraanan. Alam ng Diyos ang sitwasyon po natin sa buhay. Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo mula po sa kabanatang ito. Tatlong bagay po ang nais kong i-share, mga kapatid, na tinitiyak ko po na somehow aabot sa ating pong mga personal at espiritual na pangangailangan. So, dito po sa verse number 10, ang pinagmulan po nito ay yung pong pahayag po ni Job na parang kahit saan siya sumuling, di ba? Kahit po saan siya pumunta. Parang ang idea po, mga kapatid, hindi niya maramdaman ng Diyos, hindi niya makita ang Diyos sa mga nangyayari sa kanya. Talagang parang ang pakiramdam niya, nagtago ang Diyos sa kanya. Nagkubli ang Diyos sa kanya. Well, yung pakiramdam na yan ay posibleng nararamdaman natin. Yung bang tipong alam na alam mong may pangangailangan ka,
alam na alam mo yung mabigat yung sitwasyon mo, at narito ka, lumalapit ka sa Diyos, pero talagang merong damdamin na parang ang layo niya. Parang hindi ko siya mamasdan. Hindi ko siya makita. And then, ito po ang naging, masasabi po nating lakas nito pong si Job. Ang sabi po niya, but he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. Huwag niyo pong iaalis sa isip po ninyo ngayong gabi na ang passage na ito na ating pong tinatalakay ay sagot po ni Job kay Eliphaz. Tingnan niyo po saglit ang chapter 22 para po mas ma-appreciate niyo po ang magiging pagtalakay po natin. Sa chapter 22, ang sabi po ng verse number 1, then Eliphaz the Temanite answered and said, can a man be profitable unto God as he that is wise may be profitable unto himself? Is it any pleasure to the Almighty that thou art righteous? Or is it gain to him that thou makest thy ways perfect? Will he reprove thee for fear of thee? Will he enter with thee into judgment? Is not thy wickedness great and thine iniquities infinite? So tingnan niyo po ito mga kapatid. So please understand po, from time to time, medyo iinom po ako. Excuse me. All right. So tingnan niyo po mga kapatid. So, alam niyo po yung context, di po ba? Na si Job, hindi biro yung kanyang mga dinanas. Hindi biro po yung kanyang sitwasyon. At dahil dito, mga kapatid, marami ang hindi nakakaintindi. Marami po ang naguguluhan. At kasama na nga po dito yung mga kaibigan niya na sa mga naranasan po ni Job, parang sa kanila, hindi ito normal. Sa pagkakilala po nila, matino si Job. Sa pagkakilala nila, matuwid ang buhay ni Job. Pero for Job to experience, lahat ng na-experience po nila o niya, for them, it is really questionable. Diba? And because of that, nag-conclude po sila. Yung isipan po nila ay naglundo sa posible na kaya ganyang katindi ang kinalalagyan ni Job ay dahil na rin, marahil, sa mga tagong kasalanan sa kanyang buhay. Marahil dahil sa kanyang kasamaan. Kumbaga, ang idea mga kapatid, mukhang napaglalangan tayo nitong si Job. Mukhang napaniwala tayo ni Job na napakatino niya. Pero, ayan. So, yan po mga kapatid, ang bagay na gusto kong sabihin sa inyo because it is very possible for us to experience maybe not exactly what Job experienced, but somehow, medyo ganun po yung dating. Naranasan nyo na po ba yon? Na kapag may pinagdadaanan kayo, imbis na i-comfort kayo, imbis na palakasin kayo, imbis na tumapik sa balikat po ninyo, pinag-isipan pa po kayo, pinagbintangan pa po kayo. Kaya dito gusto kong makita nyo po kung gaano kahalaga yung pong sinabi niya kay Eliphaz na anuman ang sitwasyon, anuman ang kanyang pinagdadaanan, dumating man siya sa punto ng kanyang buhay na tila hindi niya maintindihan ng maraming bagay na hindi niya nakikita at namamasdan ng Diyos sa nangyayari sa buhay niya. But one thing is clear to Job. But he knoweth the way that I take. But he knoweth the way that I take. I am telling you, my friend, okay? Mga kapatiran, gusto kong sabihin sa inyo, alam ng Diyos yung dinadaanan nyo. Maring sasabihin nyo, alam na pala ng Diyos, bakit pinababayaan pa niya? Well, it is good for you to listen very carefully for you to really understand the answer to that question. So, 3 things I would like to share. Ano po? I would like to share dito po sa message natin. Pansinin po ninyo. Okay, mga kapatid, ang una po na gusto kong bigyang pansin po natin dito po sa ating magiging pagtalakay, yung kanya pong correction to the accusation. So the first point that I would like to share using this passage is his correction to the accusation. Kasi inaakusahan po siya ni Eliphaz
na talagang para kay Eliphaz, para maranasan mo yan. Matindi ang kasamaan mo, Job. Parang ganun po. Ang sakit, ano? Ang sakit. Masakit po yung mga Kristiyano na pinagbibintangan na kapag kami hindi magandang nangyari, palo agad. 'Di ba? Yung bang ako, pinapalo ka ng Diyos. Well, it is good for us to understand. Ang palo po ay applicable sa may ginawang mali, kaya nagdurusa. Ang palo po ay applicable doon po sa mga lihisang buhay, kaya po nagsasuffer. But in the case of Job, I can say because God Himself is the one who emphasized kung sino po si Job. Hindi ba? Ang Diyos naman po ang nagsabi kung sino si Job. Hindi po mga kapatid, pagka nagkasakit, pinalo na ng Diyos. Hindi po yung kapag may mga sitwasyon at naging problema sa buhay, pinalo na po ng Diyos. O right away, ang magiging judgment natin, may masamang ginawa. Mga kapatid, mga minamahal, klarong-klaro po na ang pagpapakilala ng Diyos mismo kay Job kung sino siya, sinabi po na siya ay upright man. 'Di ba? Ang sabi po, just man. Ang sabi po, God-fearing man. Yan po ang pagpapakilala ng Diyos kay Job kung sino siya. And God being all-knowing, I believe, talagang siya po ay tiyak sa kung sino po talaga si Job. Kaya hindi po applicable kay Job na sabihin pong siya'y pinalo, kaya po siya ay nalugi sa negosyo. Mali po na iisipin kay Job na siya po ay pinalo, di ba? Na kaya po siya namatayan ng mga anak dahil masama ang kanyang buhay. Kaya siya nagkasakit, masama ang kanyang buhay. Hindi po ito tama sapagkat ang Diyos ang nagsabi na matuwid ang buhay. So, we better understand na kahit Kristiyano ka, pwede ka pa rin magkasakit. Kahit Kristiyano ka, pwede ka pa rin malugihan sa negosyo. Kahit Kristiyano ka, pwede pa rin maka-experience ka ng mga tila unfavorable sa ating pong buhay, mga kapatid. Pero itong si Eliphaz, kasama na nga po yung dalawa, ang sama ng isip nila kay Job. Okay? Meaning to say, meron pong false accusation po si Eliphaz. And it is good for us to see, di ba? The correction of Job, di ba? To his accuser. So, alam nyo sa buhay natin, kasi sa unang puntos natin, his correction to the accusation. So, dito po, sesentrohan natin yung realidad na sa buhay natin may mga accuser. May mga tao po talaga na ganun. Ang dali-dali po nilang magbitaw ng judgment. Ang dali-dali po nilang mag-condemn. And sad to say, minsan nangyayari pa nga po yan, di po ba? Meron ako natatandaan noon na pastor po siya. Alam niyo po, tuwing mga ngaral po yon, lagi na lang po ang kanyang pinalalabas kapag yung mga miyembro po niya medyo naapektuhan sa trabaho, merong naranasan pong hindi maganda, ang kaagad tumatakbo sa isip niya, pinalo. 'Di ba? So yun po kaagad. And it is not healthy. It is not helpful. Why? Sapagkat hindi po pwede yung quick judgment. Dapat ang bawat isa po, and it is good for all of us, okay, to somehow learn from this, na tayo po ang mas maganda. Huwag kayong magpapa-apekto sa judgment ng ibang tao. Alam niyo po kung anong mahalaga, kilala mo ang sarili mo. Ang mahalaga po talaga, alam mo kung anong totoo. So kung ikaw, alam mo kung anong totoo, yung mga accuser mo, hindi dapat maka-apekto sa iyo. Hindi ka dapat magpa-apekto sa mga nagbibintang sa iyo. As long na alam mo, na katulad ni Job. Kaya dito po mga kapatid, pansinin niyo po ang sabi ng verse number 1 again. Then Job answered and said, even today is my complaint bitter. My stroke is heavier than my groaning. Oh, that I knew where I might find him, that I might come even to his seat. I would order my cause before him and fill my mouth with arguments. I would know the words which he would answer me and understand what he would say unto me. Will he plead against me with his great power? No, but he would put strength in me. There the righteous might dispute with him, so should I be delivered forever from my judge. Behold, I go forward, but he is not there.
And backward, but I cannot perceive him. On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. But he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. Ito po ang naging correction ni Job sa kanyang accuser. Di ba? Kumbaga, ang idea po, hindi ikaw, ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang aking dinaraanan. Sinasabi ko po sa inyo ngayong gabi na ang bagay tungkol sa buhay mo, higit kanino paman, may Diyos na nakakaalam. At sapat po yan para sa bawat isa sa atin na tayo po ay pumanatag. So, ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, it is not right to conclude na kapag ka ang tao po nagkasakit, pinalo, sinalo, sinumpa. Hindi po pwedeng ganon. So kung meron po tayong karanasan na ganito, mga minamahal, na tayo po ay may mga ilaypas sa ating pong buhay, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po totoo na ang nalugi sa negosyo ay pinalo. Hindi po totoo na ang mga nagkakasakit, pinalo. Hindi po totoo. Yan pong palo ay totoo lang sa mga mali ang buhay. That is not applicable to Job because it is very clear in the Bible that Job is a just man. Siya po'y nabubuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya kung ikaw, nabubuhay ka ng matuwid, kung ikaw, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, and then may nararanasan ka, mga kapatid, mga minamahal, huwag kang paapekto sa mga accusers. Diba? Kung alam mo sa sarili mo, si Job, sinagot niya po si Eliphaz. Marami ko hindi naintindihan. Kumbaga, being human, naging honest po siya. Huwag niyo kasing iisipin si Job na hindi man lang na-puzzle. Huwag niyo iisipin si Job na hindi po talaga naapektuhan. Huwag niyo iisipin si Job na completely wala talagang, alam niyo po yun, bilang typical na tao, nasaktan siya, dumaing siya, talagang gusto niyang magreklamo. Pero mga minamahal, makikita niyo po na nung sagutin po niya, ito pong si Eliphaz, ang niliwanag niya, alam ng Diyos ang aking dinadaanan. Kumbaga mga kapatid, ano man ang judgment mo sa akin, kilala ko ng Diyos. Amen po ba? Nakakasunod po ba kayo? Nakukuha niyo po ba yung gusto nating ipunto mga kafiste? Pinagbibintangan ka ng tao. Hindi niyo ako kailangan pagbintangan. Alam ng Diyos kung ano ang totoo. Hindi kung sino ako sa iniisip niyo. Hindi kung ano ako sa binibintang niyo. Kundi ang importante, alam ng Diyos kung sino ako, kilala ng Diyos kung ano ako, kung sino ako, at alam ng Diyos ang pinagdadaanan ko. Amen? So, it is not good for you to be affected sa mga taong nag-a-accuse sa'yo. They are answerable to God, believe me. Mananagot sila sa Diyos. Pero ang gusto kong ipunto, mga kapatid, is the correction of Job to the accusation. So pinakita niya, itinama ni Job yung akusasyon sa kanya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang emphasis ng ating pong first point is the accuser. Because I believe, nararanasan po natin yan. Naranasan nating mapag-isipan, naranasan nating mapagbintangan, naranasan nating mahusgahan. Tama po ba? Yan po ang tao. Ang tao po ang daling mag-accuse, ang tao po ang daling mag-judge, ang tao po ang daling mag-conclude. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, sila po ay maiko-correct natin sa idea na talagang ipapaunawa natin sa Kanya na may Diyos na nakakakilala sa ating lahat. May Diyos na alam kung ano itong nararanasan ko, kung ano itong dinadaanan ko. In fact, sa pagtutuwid niya, dito po kay Eliphaz, inamin niya na talagang marami siyang hindi maintindihan, hindi po niya maunawaan. Siya sa sarili niya, hindi niya maintindihan. Kaya nga nag-come up siya doon sa idea, mga kapatid, na ang importante, alam ng Diyos ang aking dinadaanan. So what we can see here in this passage is the correction. His correction to the accusation. Okay? And then sa ikalawa, gusto ko mabigyang pansin din po natin his confidence in his agony.
Yung kanyang kumpiyansa, mga kapatid, sa kanyang paghihirap, doon sa hirap na kanyang nararanasan. Okay, baka lang po nakalimutan nyo. Ang Job na pinag-uusapan po natin ay Job na kung saan nalugi sa negosyo. Na halos hindi pa siya nakakaangat doon sa problemang yon, heto ang sumunod na balita, namatay ang lahat ng anak niya sa isang pagkakataon. Isang anak na mawala sa iyo, napakalaking epekto po niya. Pero si Job, gaano katindi ang sakit sa dibdib? Gaano katindi yung hirap ng kalooban? Na yung negosyong inaasahan mo sana, na yung mga anak mo na mahal mo. Di ba? Pinagdarasal pa nga ni Job yung mga anak niya. Yan ang magandang pattern sa mga magulang. Lalo na kapag ang anak nyo malayo sa inyo, hindi nyo alam. So, the best thing that you can do is to pray for them. Okay? Pero, pinagpe-pray ni Job ang kanyang mga anak, pero hindi nangahulugan ito na hindi na sila mapapahamak. In fact, namatay po sila. And then, siya mismo, inatake po siya ng kalaban sa pagbibigay sa kanya ng matinding karamdaman. Alam niyo po yun, yung hirap ng kalooban, yung bigat ng kalooban. Pero what I would like you to see, mga kapatid, is the confidence of Job. Sa kabila po ng lahat. Di ba? His confidence, mga kapatid. The confidence of Job in his agony. Yung kanyang tiwala sa kabila po ng kanyang nararanasang hirap. Dito, ang importante, awareness. Di ba? So para magkaroon tayo ng kumpiyansa, babalik ko po kayo doon sa idea. Yung kumpiyansa na wala kang sitwasyon na hindi alam ng Panginoon. Wala kang nararanasan na hindi alam ng Panginoon. Kumbaga po, alam ng Diyos kung may problema ka sa work. Alam ng Panginoon kung may problem ka sa family. Alam ng Panginoon kung may pain na nararamdaman ka. Alam ng Panginoon kung ano ang mga sitwasyon mo sa buhay. Mga kapatid, that awareness can help para ako at ikaw ay magkaroon ng tiwala. Diba? His confidence in his agony. Ano po ang kanyang kumpiyansa sa agony na ito, sa hirap na ito, mga kapatid? Alam nyo, may Diyos na nakakaalam. May Diyos na nakakaunawa. May Diyos na alam kung ano ang gagawin niya sa sitwasyon ko sa buhay na ito. Mga kapatid, mga minamahal, nawa matulungan kayo ng mensaheng ito na anumang agony meron po tayo. After na ipinaunawa ko sa inyo, don't think na ang magsasuffer lang ay yung masasama. Huwag niyong iisipin na ang makakaranas lang ng mga sakit at hirap ay yung mga lihis ang buhay. Dito po sa storyang ito, isang taong matuwid, isang tao na lumalakad sa kalooban ng Panginoon, naka-experience po ng matinding hirap. Hirap ng kalooban. Diba? Sakit sa dibdib, mga kapatid. Pero alam niyo po, ipinakita dito yung kanyang kumpiyansa. Diba? Sa lahat ng hirap niya. But he knoweth the way that I take. So kanina, ang diniinan ko po sa inyo, his accuser. Okay, dito naman po, his awareness. And I am encouraging every one of us, read your Bible. Study your Bible. Because in reading and studying the Word of God, in studying the Word of God, yan po'y makatutulong po sa atin para maging malinaw sa atin ang lahat ng bagay. Tingnan niyo po yung bahagi ng verse number 12. Ito po yung talatang ginamit ko po sa Living Water kagabi. Sa verse number 12, sabi niya, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Tingnan niyo po, na bahagi ng konfrontasyon po niya at correction po niya kay Eliphaz, na talagang dinidiin niya. Hindi ako lumihis sa kanyang kautusan.
Itinrato ko ang salita ng Diyos na higit ang halaga kaysa sa pangangailangan nating pagkain ng katawan. Yun po ang sinasabi po nito pong si Job. Kaya ang akin pong nais iparating sa atin, yung pong awareness natin sa Diyos na meron po tayo, yung pagkakilala natin sa Kanya, yung ating kaunawaan. Diba? Sometimes tayo mismo without anyone accusing us, sometimes nagne-negative tayo. Bakit ko kaya naranasan ito? Hindi kaya dahil ang sama ng buhay ko? Di ba? Kung alam mo sa sarili mo that you are doing the will of God in your life, that you're doing the right thing, and in spite of that, nakaranas ka niyan, be confident like Job na anumang sakit at sakit, alam ng Diyos yan, mga kapatid. Alam ng Diyos. Bakit ganun po? Bakit pinapayagan po ng Diyos na talagang mangyari po sa akin ito? Tingnan niyo po, yung assurance po niya. Ang sabi niya, but he knoweth the way that I take, listen, when he had tried me, I shall come forth as gold. Ito po ay napakaklaro kay Job at ito ang rason kung bakit nakayanan at nalagpasan po niya ang lahat. 'Di ba? The assurance of this man. The assurance of Job. So kaya ang point number 3 po natin, what is point number 1? Sige nga, pakitype po ninyo kung nakakasunod kayo. His correction to the accusation. His correction to the accusation. Ang binigyan natin ng pansin, yung kanyang accuser. His accuser. Sa point number 2 po, pinakita ko po sa inyo, his confidence in his agony. At ang emphasis po natin, his awareness. Nilinaw ko po sa inyo na kapag ka ikaw ay may kamulatan at may kaunawaan sa salita ng Diyos, kumbaga mga kapatid, alam ni Job na alam ng Diyos. Di ba? Ang laking blessing nun Ang laking tulong po nun Malaking tulong kapag ka alam mo na alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Di ba? So, instead of you questioning God or blaming God kung bakit pinayagan niya yan, ang mas maganda po, ang maintindihan mo kung ano ang nais i-accomplish ng Panginoon sa pinayagan niya ng mga karanasan mo sa buhay. So dito po, ang gusto kong bigyang pansin po natin, his comfort in his afflictions. His comfort in his afflictions. Ano po yung kaaliwan niya sa kanyang mga afflictions na ito, sa mga sufferings niyang ito? Hindi ba niliwanag po, but he knoweth the way that I take. Aware siya na alam ng Diyos yung nararanasan niya. Aware siya na alam ng Diyos na may problema siya sa pera. Alam niya na alam ng Diyos na may problema siya sa pisikal na karamdaman. Alam niya na alam ng Diyos yung pinagdadaanan ng pamilya niya. Alam ni Job na alam ng Diyos na talagang nalugi yung negosyo niya. Alam ng Diyos lahat yan. Diba? At yan po, lumalabas, kung Diyos ang pag-uusapan, opo, atake ni Satanas yan, pero pagsubok ng Diyos yan. Ang tanong nga po, bakit pinayagan ng Diyos? Diba, bakit kailangan pong payagan niya na ang matuwid na si Job ay dumaan sa ganun pong kalagayan? Why? Si Job mismo nagsabi at sumagot kay Eliphaz Alam ng Diyos yung pinagdadaanan ko. Na matapos niya akong masubok, when he had tried me, anong sabi niya? I shall come forth as gold. Alam niyo po mga kapatid, this is the assurance of Job. And the same assurance na dapat meron po tayo. Ito pong assurance na meron po si Job ay dapat maging assurance po natin. Remember, diba? Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Instead of you na talagang maging bitter sa buhay, mas magandang tuklasin po natin. Alamin po natin. Sapagkat yan po'y posibleng operation ng Panginoon para po sa isang masterpiece.
Maybe that is the processing of God sapagkat gusto niyang mag-accomplish ng masterpiece. And please consider the idea that God Himself is the one who told Satan, di ba? Kung sino si Job. Mga kapatid, it means to say na very particular ang Panginoon sa pagkakaroon ng mga katulad ni Job na ang buhay ay matuwid sa Kanya. And then, idinaan po yan sa proseso, mga kapatid. At doon po, sa lahat ng naranasan ni Job, niliwanag po, and it is good that Job is very much aware at siya po ay may assurance na sa lahat ng nangyayaring ito, ang kalulunduan ng lahat ay ang buhay na mas nagliliwanag, buhay na kumikinang, mga kapatid, mas lalo pang magiging dalisay. Kaya pansinin niyo po, in the reality of life, yung mga nagsasabing Kristiyano, kapag ka po bumitaw at bumigay sa kung ano yung nararanasan nila, tingnan niyo po kung ano nangyayari sa buhay. Nakakasunod po kayo? Pansinin niyo po, na kapag kayong nagsasabing Kristiyano, ay hindi po nagpatuloy dahil sa kanyang mga nararanasan, ang tanong po, ano na nangyayari sa buhay niya? On the other hand, pansinin nyo naman po, yung mga Kristiyanong sa kabila ng lahat ng nararanasan, nang hawakan lang sa Diyos, nagpatuloy lang sa Diyos, and then, ano na po, ang naging kalunduan ng lahat? Hindi ba patotoo? Hindi ba kahanga-hangang patotoo? Hindi ba enjoyment sa mga bagay na naging resulta nito? Mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, that this message is very true, not just in the life of Job. Ito po'y totoo rin sa buhay ng mga mananampalataya na habang sila po'y nakakaranas ng kung anumang karanasan sa mundong ito at nagpapasakop lang sila sa Diyos, alam po nila at tiyak nila na maganda ang kalalabasan. Maganda po ang magiging resulta, mga kapatid. Kaya huwag kang bibigay sa pagsubok. Huwag kang bibitaw dahil meron kang hirap na nararanasan. Sabi ko nga, ang importante lang naman lagi, kung ikaw ay nagsasuffer, kung ikaw ay may dinadaanan sa buhay mo, ang una mo lang i-secure, meron bang mali sa buhay ko? Yun ang una mong maging hakbang. Kung tiyak mo, ginawa ko naman yung kalooban ng Diyos. Okay? Na talagang lumalakad ka naman ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, pumanatag ka. Once na alam mo na kahit anong bintang nila hindi totoo, pumanatag ka. Okay? Dahil alam ng Diyos ang dinadaanan mo. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo at nandyan lang siya. Di ba? Pwede kang maging confident sa kabila ng mga agony. Okay? And His comfort in His afflictions. Ito po yung kanyang assurance. Yung assurance na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Yung assurance na makabubuti pa rin sa Kanya. Yung assurance na talagang ang plano ng Diyos ay mabuti at sa ikabubuti. Remember, for I know the plans, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. And in the life of Job, that is very true because, especially in the latter part, nito pong aklat na ito, excuse po, makikita nyo kung gaano siya pinagpala ng Diyos. Mahirap ipaliwanag. Pero ito po ang mensahe ng Panginoon para sa atin. He knoweth the way that you think. He knoweth the way that you think. Alam ng Diyos kung ano ang mga nararanasan mo sa buhay. Alam ng Diyos na sa kabila ng paglilingkod mo, may mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Pero po pwede kang pumanatag sapagkat alam ng Diyos. At nandyan ang Diyos na nakakakita
ng pinagdadaanan mo. Kaya, in the life of Job, I can say na siya po ay talagang pinagpalang lubos ng ating Panginoon. Ayan o, kita nyo, natuturo na ako ng salita ng Diyos. May acid reflux pa rin ako. Diba? Alam ng Diyos ang aking pinagdadaanan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ang epekto nito? Nakita niyo na si Bishop, si Evangelist, may acid reflux na. And in fact, di nyo naman mababantayan kahit hindi ako magpunta sa inyo ngayon at magturo sa inyo ngayon. Di po ba? So, pero iba dating sa inyo noon. Na kahit may suffering, naglilingkod pa rin. Mas magiging maganda ang epekto noon. You know, sa lahat ng sitwasyon sa buhay po natin, sa akin, ang nakikita kong pinakamagandang lesson dito, sapat na alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. At huwag mong kukwestiyonin ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At alam din ng Diyos kung saan kanya dapat dalhin. Alam ng Diyos ang lahat ng yan. Ulitin ko ho, alam ng Diyos ang sitwasyon mo sa buhay. Alam ng Diyos kung bakit dapat dumaan ka dyan. Alam ng Diyos ang kanyang pagdadalan sa iyo at kung ano ang gusto niyang i-accomplish sa buhay mo. Huwag kang papalag. Huwag kang papalag. Kasi dami pong mga nag-iisip ng masama sa akin. Job experienced that. Ang dami ko po naririnig na sinasabi ng tao tungkol sa nararanasan ko. Alam ng Diyos kung ano ang totoo. Pumanatag ka lang. At alam ng Diyos kung anong gagawin. So for me, kaya sabi ko kanina, very striking for me, na nung ako po'y nag-preach kagabi, using this passage, talagang kumikilos po sa akin yung, but He knoweth the way that I take. Sa inyo, sa palagay po ninyo. Hindi ba napakalaking blessing yon na matanim sa isip natin, but He knoweth the way that I take. Ano po ang ating aplikasyon dyan? Alam ng Diyos yung dinadaanan ko. Alam ng Diyos yung nararanasan ko. Alam ng Diyos yung mga accusers ko. Alam ng Diyos yung mga difficulties ko. Alam ng Diyos yung mga kagipitan ko. Alam ng Diyos. Lahat, alam ng Diyos eh. Di ba? Pero ang sabi at ang assurance ni Job, pagka nalagpasan ko ang lahat ng ito, I shall come forth as gold. Amen? I shall come forth as gold. So kaya mga kapatid, I hope and I pray na ito po ay naging, hindi ko na po babasahin yung sa last chapter halos po ng aklat na ito, that in the latter part ng buhay po ni Job, dinoble pa ng Diyos yung dating blessing po niya. Kaya kung interesado po kayo, tingnan nyo po sa chapter 1 and then tingnan nyo sa last chapter kung paano po nang talagang na-double pa yung blessing ni Job, na mas pinagpala pa siya ng higit kaysa sa dati. So, ang lesson, di ba, yung bang matuto ka na harapin ang totoo, na po pwedeng may mga elipas na darating sa buhay mo, pero ang importante, alam ng Diyos kung ano ang totoo. Okay? And then, maging confidente ka sapagkat alam din ng Diyos ang kanyang ginagawa. At ma-comfort ka sapagkat ang magiging lundo ng lahat ng yan ay ang magiging higit pa ang iyong kinang at ang kadalisayan kaysa sa ginto. Ang akin pong objective sa pagbabahagi ng mensaheng ito sa bawat isa sa inyo ay ang mapalakas tayo. Na kung ano man ang dinadaanan natin, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, may Diyos na nakakaalam, kaya pwede mo siyang panghawakan. Kaya ngayong gabing ito, I hope and I pray na na-bless ka sa ating pagtalakay. So, kaya manalangin po tayo. At ano man ang sitwasyon mo sa buhay, pagtiwalaan mo ang Diyos. Sige po, let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat sa kabila po ng physical difficulties, ang biyaya mo pa rin po ang nagtawid sa akin para po makapagbahaging patuloy ng iyong salita. Dakilang Diyos, napakagandang paalala po sa bawat isa po sa amin. At naniniwala po ko, Diyos, na ngayong sandaling ito, mayroon pong mga presently, may mga pinagdadaanan. Marahil po yung ilan, nahihinaan na po ng loob. Yung ilan, maring nag-iisip na po na umayaw, tumalikod. But we praise you, Heavenly Father, because of your word. Because of this message, O God.
Lord, please, turuan mo kaming patuloy. At nawa ang buhay na ito ni Job, ang mga pahayag na ito ni Job ay naging malinaw na mensahe po sa amin. And please, Lord, help us. Give us grace, O Lord, para makaya po namin ang lahat ng pinagdadaanan namin ito. Na lagi naming maisip na kung merong gugusto na kami po'y mag-give up, hindi po ikaw, kundi si Satanas, na ang gusto niya talagang gawin kay Job ay ang ibagsak. Nawa pag naiisip namin na magkukwit kami, pagka nag-iisip namin na mag-give up kami, nawa kapag naiisip namin na bibitaw na kami, aayaw na kami, Panginoon, nawa ipaalam mo sa amin, yun ang gusto ni Satanas. Ang importante po sa amin, mangyari po ang kalooban mo. Yung kagustuhan mo, Panginoon, your goal sa buhay, your plan sa buhay po namin, yun po nawa ang lagi naming isipin. Upang anumang sitwasyon sa buhay, kami po ay pumanatag lang at magkaroon ng kaaliwan sapagkat meron kaming assurance na sa lahat ng ito, maganda po ang i-accomplish mo sa aming buhay. Hiling ko po, dakilang Diyos, na palakasin mo po ang mga nangihina. Ibangon mo po kami kung kami man po inadapa. At magpatuloy po kami na nangahawakan sa plano mo sa aming buhay. We praise you, we thank you, we honor you, Lord. Lahat ng ito ay aking pong panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. At sa bawat tagapakinig, taga-subaybay, ang pagpapala, biyaya ng Diyos ay sumaating pong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi, ipangaral ang kanyang salita at parangalan. Walang iba kundi ang Panginoon. So, ngayong gabing ito, ingat po kayo, ang lahat ay manghawakan sa Diyos at sa kanyang pangako. Love you all in the Lord.